Sa mabilis na pag-ikot ng mundo at sa walang humpay na pagsulong ng mga bagong teknolohiya, dahan-dahang nabaon sa limot ang mga lumang pahina ng ating kasaysayang panlipunan. Kung ating babalikan ang nakalipas na siglo, partikular ang panahon ng kolonyalismong Espanyol at ang maagang yugto ng pananakop ng mga Amerikano, mapapansin na ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ay umikot sa mga hanap buhay na nakadepende sa lakas ng bisig, tiyaga at simpleng ugnayan ng tao. Ang mga trabahong ito na dating nagsilbing haligi ng mga komunidad at nagbigay buhay sa mga sinuunang lansangan ng Maynila at karatig lalawigan ay tuluyan ang naglaho. Hindi lamang sila basta pamamaraan ng pagkita ng salapi, sila'y bahagi ng ating kultural na identidad at sumasalamin sa isang mas payak, marangal at masining na pamumuhay. Bago pa man naging maliwanag ang mga gabi ng Maynila dahil sa makabagong kuryente at mga modernong LED light, ang mga pangunahing lansangan tulad ng Intramuros at Santa Cruz ay binalot ng romansa at misteryo ng mga lamparang de Gaas o de Langis. Sa panahong ito na ika-19 na siglo, napakahalaga ng papel ng isang farolero o ang tagasindi ng lampara. Sila ay mga manggagawang itinalaga at binabayaran ng pamahalang lungsod upang tiyaking ligtas at maliwanag ang gabi para sa mga dumaraang kalesa at naglalakad na mamamayan. Tuwing sasapit ang takip silim, makikita ang paglibot ng farolero bitbit ng kanyang ditiklop na bangko na isa ring klase ng hagdan at mahabang patpat o sulo, kasamang telang pampunas at supply ng gas. Ang trabaho ng farolero ay hindi natatapos sa simpleng pagsindi ng mitya. Obligasyon din niyang akyatin ang bawat poste upang linisin ang globo o ang bilog na salamin na nagpoprotekta sa apoy laban sa hangin at tiyakin na sapat ang langis nito para sa magdamag. Sa madaling araw, muli silang iikot upang patayin naman ang mga sulo. Subalit ang pagdating ng industrialisasyon ang naging mitya ng pagwawakas ng hanap buhay na ito. Sa ilalim ng gabi, noong panahon ng Kastila, habang ang karamihan sa mga mamamayan ay mahimbing ng natutulog, may isang boses na nagbibigay ng kapanatagan sa mga madidilim na komunidad. Sila ang mga sireno, ang mga panggabing tanod na nagpapatrolya sa mga kalsada upang magsilbing bantay laban sa mga magnanakaw, sunog at anumang banta sa seguridad. Bitbit ang isang parol, sibat o baston at kung minsan ay pito. Ang sireno ay naglalakad sa buong gabi sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Ang natatanging katangian ng kanilang trabaho na hinalaw mula sa tradisyon ng Espanya at Europa ay ang kanilang malakas na pagsigaw sa bawat paglipas ng oras. Isinisigaw nila ang eksaktong oras kasunod ang lagay ng panahon. Halimbawa, maririnig ang kanilang boses na umaalingaw-ngaw, 12:00 handado y sereno, 12:00 ng gabi at mapayapa ang panahon. Ang salitang sereno na nangangahulugang kalmado o maaliwalas ang kalangitan ang siyang naging tawag sa mismong mga lalaking ito. Para sa mga sinaunang Pilipino, ang boses ng sereno ay tila isang buhay na orasan at radyo na nag-uulat kung may darating na bagyo o ulan habang sila'y nakapikit. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at maging sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang telegrama ang tinuturing na pinakamabilis na paraan upang magpadala ng mahalagang mensahe sa malalayong lalawigan ng Pilipinas. Sa likod ng sistemang ito ay ang telegrafista o telegraph operator. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang magsali ng mga titik at salita patungo sa Morse code, isang sistema ng mga maikli at mahabang tunog o senyas gamit ang isang espesyal na makina. Sila rin ang tumatanggap ng mga tunog na ito mula sa kabilang linya upang muling isalin sa regular na teksto na babasahin ng tatanggap na mensahe. Ang trabaho ng isang telegrafista ay nangangailangan ng matalas na pandinig at mabilis na pag-iisip upang hindi magkamali sa pagbasa ng mga hudyat dahil ang isang maling tuldok o guhit sa Morse code ay maaaring magpabago sa kahulugan ng mensahe. Ang telegrama ay madalas na ginagamit lamang sa mga emergency na sitwasyon tulad ng balita ng pagkamatay, kapanganakan o mahalagang anunsyo ng pamahalaan dahil ito'y binabayaran bawat salita. Bago pa man sumikat ang mga modernong tren at jeepney sa mga lansangan ng Maynila, ang sistema ng pampublikong transportasyon noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay pinatakbo ng mga tinatawag na tranvia. Noong taong 1883, binuksan ng Kumpanya de los Tranvías de Filipinas ang kauna-unahang linya ng tram na hinihila ng mga kabayo at dito naging kilala ang propesyon ng horse tram driver o mga kutsero ng tranvia. Ang trabahong ito ay mas sopistikado kumpara sa isang ordinaryong kutsero ng kalesa. Sila ay mga lalaking nakasuot na formal na uniforme na may kaukulang sombrero at may tungkuling magpatakbo ng isang malaking sasakyang pampasahero na nakapatong sa riles na bakal. Ang isang horse tram driver ay kailangang maging mahusay sa pagkontrol sa lakas ng isa o dalawang kabayo upang masigurong suwabe ang pag-andar at paghinto ng sasakyan sa mga itinalagang stasyon tulad ng Intramuros, Malate at Sampaloc. Bago pa man dumating ang mga Kastila at bago pa man naisulat ang mga unang pahayagan sa ating kapuluan, ang sistema ng pagpapakalat ng impormasyon o pagbabalita sa mga sinuunang barangay ay nakadepende sa isang natatanging individual, ang umaluhukan. Siya ang opisyal na tagapagbalita o buhay na radyo ng datu o pinuno ng barangay. Ang trabahong ito ay ginagawad lamang sa isang lalaki na may malakas, malinaw at umaalingaw na boses
pati na rin sa isang karakter na may mataas na integridad upang paniwalaan ng lahat ng mamamayan ang kanyang mga sasabihin. Tuwing may bagong batas, babala tungkol sa paparating na bagyo o anunsyo ng digmaan at pagdiriwang, ang umulahukan ay maglalakad sa buong komunidad. Bitbit ang isang kampana, batingaw o gansa, isang uri ng katutubong gong, kanya itong patutunugin ng malakas upang makuha ang atensyon ng mga tao. Kapag nagtipo ng mga kanayon, isisigaw na niya ang mensahe ng datu sa gitna ng plaza o lansangan. Noong panahon kung kailan ang mga kagamitan sa kusina ay hindi pa maraming ginagawa, sa mga dambuhalang pabrika sa pamamagitan ng mga makina, ang bawat baso, plato at kristal na matatagpuan sa mga tahanan ng mga mayaman at ilustrado ay itinuturing na isang natatanging sining. Dito sumikat ang hanap buhay ng mga grabador ng baso at plato. Sila ay mga artisanong may pambihirang talento sa sining at may napakatatag na mga kamay. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang mano-manong pag-ukit ng mga disenyo, mga pangalan o mga pampamilyang sagisag sa mga mamahaling kagamitang kain. Gamit ang mga maliliit na pait, matatalas na diamanteng panulat at ang mga tradisyonal na gulong na pampakinis, ang isang grabador ay gumugugol ng maraming oras sa bawat piraso ng baso at plato. Ang bawat kurba at detalye ng mga bulaklak, baging o letra ay kailangang gawin ng walang pagkakamali dahil ang isang maling diin ay maaring bumasag sa mamahaling kristal. Sa mga unang bahagi ng 20 siglo, partikular sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano, ang mga mamamayan sa mga bayan at lungsod ay walang marangyang refrigerator upang mag-imbak ng mga pagkain ng matagal. Dahil dito, ang supply ng sariwang gatas araw-araw ay nakasalalay sa sipag ng isang lechero o tagalako ng gatas. Ang lechero ay karaniwang nagmamay-ari ng mga baka o kalabaw o kaya naman ay nagtatrabaho sa mga maliliit na pampublikong gatasang bukid sa labas ng lungsod tuwing madaling araw bago pa man sumikat ang araw. Mano-mano na lang kinukuhanan ng gatas sa mga hayop upang matiyak ang kasariwaan nito. Sila ay nagbabahay-bahay upang isalin ang sariwang gatas sa mga baso o garapo ng mga suking pamilya na nag-aabang sa kanilang mga pintuan. Noong huling bahagi ng rehimeng Espanyol hanggang sa gintong panahon ng teatrong Pilipino noong unang bahagi ng 20 siglo, ang sarswela ang pinakatanyag na anyo ng libangan ng mga Pilipino. Ang mga dulang ito ay mahaba, puno ng mga kanta at may mabibigat na linya na kailangang memoryahin ng mga aktor. Upang masigurong walang magiging pagkakamali sa gitna ng pagtatanghal, nilikha ang posisyon ng isang apuntador. Ang apuntador ay ang tagadikta o prompter na nakatago sa isang maliit na espasyo sa mismong unahan ng entablado, na madalas na tinatakpan ng isang tila, kabibe o kahon upang hindi siya makita ng mga manonood. Hawak ang buong script ng dula at isang maliit na kandila o lampara para sa liwanag. Ang apuntador ay nakatitig sa mga aktor sa buong magdamag. Kapag ang isang artista ay biglang nakalimot sa kanyang linya o nawala ng tiyempo sa kanta, marahang ibubulong ng apuntador ang susunod na mga salita upang magpatuloy ang daloy ng sining nang hindi mapapansin ng publiko. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng matalas na focus at malalim na pag-unawa sa sining ng teatro. Sa pag-usbong ng industriya ng pelikulang Pilipino noong kalagitnaan ng 20 siglo, ang mga sinehan ay hindi pa gumagamit ng mga digital na file o satellite upang magpalabas ng pelikula. Ang mga pelikula noon ay nakaimbak sa naglalakihang mga gulong ng metal na naglalaman ng mga celluloid film reels. Dahil ang sikat na pelikula ay madalas na ipinalalabas ng sabay sa 2 o 3 magkakaibang sinehan na magkakalapit, dito ay sinilang ang delikado at mabilis na trabaho ng lagarista. Ang lagarista ay isang mabilis na driver ng motorsiklo o bisikleta na may dalang malalaking bag na naglalaman ng mga film reel. Habang ipinalalabas ang unang bahagi o part 1 ng pelikula sa unang sinehan, hihintayin ng lagarista na matapos itong umikot sa projector. Sa sandaling matapos ito, agad niyang kukunin ng reel, isasakay sa kanyang motor at mabilis na kakaripa sa gitna ng trapiko patungo sa pangalawang sinehan upang iabot ito sa operator bago pa man matapos ang kasalukuyang palabas doon. Sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan ng hustisya noong panahon ng Espanyol, ang kamatayan ay ginagawad sa pamamagitan ng isang marahas na kagamitan, ang garote. Ang garote ay isang upuang gawa sa kahoy na may bakal na kolar na unti-unting hinihigpitan sa leeg ng may sala hanggang sa mabali ang gulugod nito. Ang taong itinalaga upang magsagawa ng kakilakilabot na gawain ito ay tinatawag na manggagarote o ang opisyal na tagapagbitay ng pamahalaan. Sila ang mga lalaking madalas na nakasuot ng itim na takip na mukha upang hindi makilala ng publiko at upang maiwasan ang pagganti ng mga pamilya ng mga hinatulan. Ang pinakatanyag na tagpo sa kasaysayan na kinasangkutan ng isang manggagarote ang is 3 paring martir na sina Don Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gumburza sa Bagong Bayan noong taong 1872. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng isang individual na may malamig na sikmura at kayang sumunod sa utos ng kolonyal na pamahalaan nang walang pag-aalinlangan.
Ang paglipas ng panahon ay isang katotohanang hindi natin mapipigilan. Ang kasabay ng pagunlad na ito ay ang paghihingalo ng mga tradisyonal na gawi na nagluwal sa ating kasalukuyan. Bagaman ang mga tinig ng sireno, ang liwanag ng sulo ng farolero at ang ritmo ng awit ng mga kinador ay tuluyan ng napawi sa ating mga modernong lansangan. Ang kanilang ambag ay nananatiling nakaukit sa pundasyon ng ating lipunan. Kung may alam ka pa na ibang sinaunang trabaho, hanap buhay ng iyong mga ninuno, lolo at lola o mga kakaibang tradisyon sa inyong lalawigan na tuluyan na ring naglaho sa ngayon, mangyaring isulat at i-comment lamang ito sa baba. Ang iyong mga karagdagang kwento at kalaman ay napakahalaga upang mas lalo pa nating mapayaman ang tadaang ito at sama-samang mapanatiling buhay ang alaala ng ating makulay na nakaraan.